sila'y nangasulat sa aklat ng mga hari sa Israel at ang Huda nilalang bihag sa Babylonia dahil sa kanilang pagsalangsang. Why the chosen people of God was being captive. Dinala ng mga unbelievers doon sa Babylonia. The Heathen king, hari na hindi kilala ng Diyos. Anak ka ng Diyos, binihag ka. Malaking question mark. Anak ka ng Diyos, binihag ka ng mga kampo ng kadiliman. What happened? What is the reason? Dahil sa pagsuway. Kaya sila binihag, pinili sila ng Diyos. They are chosen people of God, and yet they became captive and brought to Babylon to serve an ungodly king. Diyos na, hari na hindi maka-Diyos, binihag ang mga anak ng Diyos. Dapat hindi mangyayari yan. Pero isang dahilan kasi, because of transgression. Dahil sa pagsuway. Sabi mo, sa pagsuway. Nilabag nila ang palatuntunan ng Diyos. They have broken the covenant of God to them. Kanilang sinira ang kanilang agreement o covenant sa Diyos. What is the agreement of the Israelites, of the children of God, with the God of Israel? What is their agreement? Anong kailang kasunduan? Sa Biblia, ang kasunduan ng Israel sa Diyos ng Israelite, Israel, you have but one God, the God of Israel, and to follow His command. That is the agreement. And God said, and you shall be my people. Bayan ko kayo, at kayo'y ako ang Diyos ninyo. Follow my commands. That is the agreement, that is the covenant. But they have broken the covenant. Kanilang sinira ang kasunduan. They serve other gods. Naglingkod sila sa ibang Diyos. In our time, bantay ang mga anak ng Diyos. Kung anong bagay na mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos, that is your God. Ang tawag sa Biblia, Diyos-Diyusan. Ano man bagay na mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos. Kung ang pera mahalaga sa iyo dahil sa Diyos, mas mahalaga sa iyo, hindi si Jesus ang Diyos mo. Yung pera mo, yun ang Diyos mo. Hindi ako may sabi niyan. Kung ang trabaho mo, mas mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos, your job is your God. Anything that deviates your mind and heart from following the Lord, that would be your God. Ano mang bagay na aagaw sa isip mo, kisa pagsunod sa Kanya, yun ang Diyos mo. Kaya be careful, Christians. Ingat ka. Because the devil is like a roaring lion seeking for someone whom he may devour. You have to know the weapon of Satan. The number one weapon of the enemy is deception. Pandaraya. Sabi, okay lang yan. Maganda yan. You can help the economy. You cannot spread the virus anymore because you have that. You receive that. You have injected in yourself that. Remember, the weapon of the enemy is deception. If you are reading the Word of God, you know what is right, you know what is wrong. Alam mo ang tama, alam mo mali. Ang pinakamalaga sa iyo, pagtutukan ng lilingkod, walang hindi material, hindi bagay sa mundo. Malaga sa iyo, kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling ng ating malapit. Huwag mo ipagpalit ang kaligtasan mo sa mga bagay na pansamantala dito. Kaya, the Israelites became captives in Babylon. Why? Because of their transgression. Dahil sa pagsuway sa salita ng Diyos.
First Chronicles chapter 10, verse 13 up to 14. Kindly read. Dito po sa unang mga taga-Kronika, Kabanata 10, talata po 13 hanggang 14. Sa gano'y namatay si Saul dahil sa kanyang pagsalansang na kanyang nagawa laban sa Panginoon. Dahil sa salita ng Panginoon na hindi niya iniingatan. At dahil naman na siya'y nakipagsunggunian sa masamang espiritu upang pagsisiyasatan. At hindi nagsisiyasat sa Panginoon, kaya't pinatay niya siya at inilipat ang kaharian kay David na anak ni Isay. Pakalinaw, verse 13, pakibalik natin. At gayoy namatay si Saul dahil sa kanyang pagsalansan. Inamahal, ang pagsuway, mabigat na kasalanan yan. Kaya nga, stick to the Word of God. Sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, kahit anghel pa yan, mangaral sa iyo, contrary to the Word of God. Reject it. Even if that is the angel of light preaching to you another gospel. Ebanghelyo hindi ayon sa doktrina ng kapangyarihan, doctrine of godliness, doctrine of separation from the world. Kahit anghel pa yan sa liwanag, reject it. Because the Word of God cannot lie. The Word of God is settled in heaven forever. Sabi ng Biblia. Si Saul ay namatay dahil sa pagsalansa. Ang kanyang nagawa laban sa Panginoon. Dahil sa salita ng Panginoon, hindi niya iningatan. Huh? Si Saul na pahamak, hari ng Israel, ha? Hari, ha? Anointed of God, and yet, he died. Namatay siya dahil hindi niya iningatan ang salita ng Panginoon. At dahil naman na siya ay nakipagsanggunian sa masamang espiritu upang magpagsiyasatan. 14. At hindi nagsiyasat sa Panginoon, kaya pinatay niya siya at inilipat ang kaharian kay David na anak ni Isay. Huwag kang manghingi ng mga counsel sa mga unbelievers. May sa Biblia. Huwag kang magpapayo sa mga believers. Gagamitin ng demonyo yan to destroy your faith. Malino sa Biblia. Diba, saan nagtatanong? Kung saan kanino makipagtanong, kaibigan, kahit ka-close mo pa yan, kung hindi spiritual yan, do not ask counsel from them. Ask counsel from the Lord. Amen? Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Kahit sino pa yan, ngunit yung sinasabi, contrary to the word of God, reject it. Yan ang totoong anak ng Diyos na nagmamahal sa kanyang kaligtasan. Hindi nagmamahal sa mga bagay na material sa sanlibutan. If you love the material things, then you cannot love God. If you love God, then you cannot love the world. Bakit maraming mga compromiser na Christian? Because of material things. Malino sa Biblia, marami nagko-compromise sa katotohanan because of material. Kailangan ko nito. Meron ko nakausap na May nakausap ako Unbeliever ito. Sinairan ko. Sabi niya, nagpaturok ako. Binabasa ko ng Biblia, straight. Ang tago-tago. Ito ang Biblia. We are in the last days. Maghahari ang hayop, lahat susunod. Pero kung gusto malangit, do not follow. Sabi, nagpaturok ako. Why? Hindi mo alam ano nangyayari sa mga naturukan? Hindi mo alam? Mag-research ka, mag-aral ka. Din basahin mo lahat, research ka. Hindi mo alam? Alam niya. Alam mo pala, why? Why you receive the injection to you? Because of money. Tingnan mo. Dahil sa material, pagpapalit mo ang katotohanan. Hindi ganyan ang tinuro ng totoong man of God. Nilangisan ng Diyos ating mga pastor. Mga pastor, pag itim, pag puti, yan ang tagalangit, tagapagmana ng buhay sa piling ng ating mga. Do not ask counsel from unbelievers. Kaysa ka magpunta, mga doktor, mga nurses, magpakonsulta ka lang, sabihin ka, babakuna ka na ba? Pag sabihin sa'yo, hindi pa, bakit di ka nagpabakuna?
Lahat ng mga doktor, mga dinaya ng demonyo, they are being deceived by Satan. They are being brainwashed by the Antichrist. Hindi ako may sabi niyan. Bininiwas lahat ng mga tao sa mundo to receive an injection that will jeopardize not only their soul, not only their body, but their soul. If you are not a wide reader of the Word of God, you will be deceived. Pag hindi ka nababasa ng salita ng Diyos, you do not pray a lot, you do not praise the Lord day and night, you will be deceived. Pero salamat sa Diyos, nakita natin sa mga pastor, pag nanalangin, araw at gabi. At pag naglingkod, walang pakialam sa mundo, kalooban ng Diyos, kahit ano mangyari. He follows the Lord, he follows the Lord, no matter what. Yan ang sundin natin. Dahil yan ang turo na hindi panlupa, turo para panlangit, para ka makatakas sa kadagdagatang apoy at magmamana ka na buhay na walang hanggan. Psalm chapter 1 verse 1. Awit. Psalm chapter 1 verse 1. Pakibasa. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 1, talatay 1 hanggang 2. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya ay nagbubulay-bulay sa araw at gabi. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Anong tinutukoy sa Biblia na masama? Unbelievers. Kung babasahin mo lahat ng pagdugtungin mo ang mga salita ng Diyos, at tinutukoy doon na masama, mga unbelievers. Kasi pag unbelievers ka, kahit gaano mo kabait, if you do not believe in the gospel of Jesus Christ, you are wicked in the eyes of God. Kahit gaano pa makabuti, pag hindi ka naniwala sa Ebanghelyo, ang tingin ng Diyos sa iyo, liko ka, makasalanan ka. Kaya sabi noon, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Ni tumatayo man doon sa mga makasalanan. Mga makasalanan, ito mga antichrist, walang pinagagawa kundi magpayaman. They are billionaires. They control the world because of their billions of dollars of money. They are controlling the world. Then you follow them. Susunod ka sa mga pandaraya nila. You follow. Ninaupo man sa upuan ng mga manglilibak. Huwag ka umupo sa mga upuan ng mga manlilibak. You read yourself. You read the Bible yourself. Huwag kang, ang dami kasi nangangaral sa social media. Ang dami nangangaral. They are instruments of darkness. Hindi sinasabi yung totoo. Bakit natatakot ka? Why are you afraid in saying the truth of God, the word of God? Bakit takot ka? Why? What is the reason? Anong dahilan bakit takot kayo pangalan ng katotohanan? Money? Material? Ano sa Biblia? Ang umiibig sa sanlibutan, niya ang mga bagay na sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Anong dahilan? Bakit ayaw mo sabihin ang katotohanan? Mawalan ka ng tatanggapin na pera? Material? Pinagpapalit mo ang kaligtasan ng iba because of your greed of money. Kayo na mangangaral sa mga social media, ang dami ninyo, ang dami mga pastor ang nangangaral dyan. You're not telling the truth to the people of the world. You're exploiting the people because of your greediness of material things. Ginagamit mo mga tao, katakawan mo sa mga bagay na material. You tell the truth. Kung mahal mo ang kaligtasan ng mga tao, sabihin mo ang katotohanan no matter what. Kahit masakit pa yan, sabihin mo. Sabi ba, magugutom kami. Di ba, magutom ka, basta papunta ka sa langit. Palapakan natin, malapay daw. Amen? Ang sabi Biblia, what shall it profit a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul? Ano mapala ng tao, maging kanyaman, lahat ng kayamanan sa mundo, mapapahama kayang kaluluwa.
You have to know the weapon of the enemy. The weapon of the enemy is materialism. Kukunin ka, dadayain ka because of material. Babayaran ka, alukin ka ng malaking halaga because of money. Eh kung materialistic ka, ipagpapalit mo ang katotohanan na banggit mo, na nare-receive mo sa tunay na nangaral sa iyo, ating mga pastor. Meron ako nakilala mga 15 years ago. Isang apostle daw siya, apostle. Apostle Cliff Floor. Cliff ang pangalan niya, ang pinili Floor. Australian millionaire. Australian millionaire, evangelist and apostle. Pinakilala sa akin ng kaibigan kong pastor. Mga 15 years ago. Hindi kwento yan, totoo yan. Nakilala ko ng mukhaan, dinala ko doon. Apostle Cliff Floor, millionaire. Ang dami pastor sumama sa kanya. Inalok ng chapel, libre, then sasakyan, bago, din 500,000 pesos. Bibilhan ka ng sarili mong chapel pag pastor ka, mangaral ka, bibigyan ka ng sariling chapel. Libre lahat. May 500,000 pesos, then sasakyan. Ang daming pastor sumama. Inalok ako. Binasa ko yung kanilang patakaran. Hindi na raw pwede magpuri ng maingay. Kailan tahimik lang daw. Isa sa mga batas nila, hindi ka pwede magpuri na maingay. Tahimik lang. Sabi ko, wrong. Ang daming batas nila, labag sa salita ng Diyos. Sabi ko, hindi ako susunod sa inyo. Hanggang sa umalis, hindi ako, no way. Isang taon ako sinusulatan ako sa Pilipinas. Hindi ko lang naitago yung mga sulat. 1 year ako sinusulatan para kumbinsin ako. Nakita siguro na mayroon tayong panindigan. Akala siguro masisilaw tayo. At that time, nasa trials ang iyong abanlingkod. Trials, ang pagkaan. Ang dinedede ng anak ko ay tubig na may asukal. At that time. Nahirapan ako magpaaral, ang baon, 1 peso. Dumating yung tukso. Hinalak ako ng 500,000 pesos sumataginteng, sasakyan, din house and lot. Sige, saya. Just follow our church laws, mga batas. Ihalos na nakasulat nila, labag sa ulugan. Sabi ko, I'm sorry, I cannot join with you. Then umalis sila, then sinusulatan ako isang taon ako sinusulatan, hindi ko nireplyan, ni one time. Samantala, kailangan ko ng pagpapala at that time. Mga anak ko, halos hindi makapag-aral, walang baon at that time. Ano ang nag-udyok sa atin? Bakit ginawa natin yan? Ang turo ng katotohanan, ang salita ng Diyos. Kahit i-research nyo sa Google, baka nandiyan pa yan. Apostle Cliff Floor. Cliff, C-L-I-F-F, Floor. F-L-O-R. Apostle Cliff Floor. Australian millionaire na evangelist. Na-meet ko face to face. Mga pastor nagre-rejoice. Ang dami. Mga UPC, iba-ibang pastor. Mga mukhang pera ito, mga aywan ko. Rejoice sila, oh. Pinagbibigyan ng tigpa-500,000 may sasakyan. Ako nasa sulok, sabi ko, inyo na lang yan. Mantala, naglalakad ako na, wala akong mabasahe. My conviction cannot be bought with a huge amount of money. Hallelujah. My conviction cannot be bought with a huge amount of money. Kahit ilang billion pa yan, hindi ko pagpapalit ang conviction ko patungkol sa salita ng Diyos at kaligtasan at buhay na wala hanggan. Ano nangyari sa mga pastor na maibigin sa pansamantalang kaligayahan? What happened to them?
Nawala sila sa presensya ng Diyos. Ang iba, pinagpapalo ng Diyos. Pagpalit mo ang Jesus Christ, Lord Jesus Christ, pagpalit mo sa mga pansamantala dito, do not be deceived. The number one weapon of the enemy in the Bible is deception and materialism. Hindi, lagi natin pinapangaral, hindi masama magkaroon ng material. Siguraduhin mo lang na galing sa Diyos, hindi galing sa kaaway. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Yung pinagpawisan mo, pinagpagalan mo, iniyak mo, niluhod mo na pagpapala, yan, galing sa Diyos yan. Hallelujah! Dumaan ka naman ng pagsubok, naghintay ka na maraming taon, din pinagpala ka, galing sa Diyos yan. Pero yung too good to be true, bigla ka lang binagsak ka ng daan-daan libo, then house and lot, then mga bagong sasakyan, mag-isip ka. Saan galing yan? Anong kapalit yan? Satan will not give to you unless you have an interest in your soul. Malino sa Biblia. Hindi ka bibigyan ng kaaway na walang kapalit. Amen? Anong kapalit? Kaluluwa mo, pananampalataya mo. Kaya, sabi ng Biblia, be wise as serpent, be harmless as dove. Hindi matalino ka katulad ng serpente, ngunit maamo ka katulad ng ahas. Katulad ng kalapate. Ano sa pulpito nga, numisingit ang kalaban. You become wise like a serpent and be harmless as a dove. Galit ang Diyos sa Biblia kung ang kalagayahan mo ay wala sa Kanya. Iba kasi kalagayahan nasa material. Ay, yung mga, hindi lang isang karanasan ko, dalawa ang karanasan ko. Na-meet ko mga taong, mga milyonaryo. Mga milyonaryo, na-meet ko. And ako'y naglalakad. Pag alam ko, trial sa akin yun, pinupipiliin ko. At that time, mga 18 or 20 years ago, na-meet ko isang bishop dito sa Valenzuela, Bulacan. May-ari ng isang private school na napakalaki. More than 1 hectare o 2 hectares, puro eskwelahan yan. Nakapasok ako doon sa Valenzuela, sa BBB, dito Valenzuela. More or less 20 years ago. Ang dami mga pastor, niyaya kasi kayo mga kaibigan ko, kasi marami tayong kaibigan ng mga pastor sa ibang churches. Kasi ng mga krusada natin noong araw, mga pastor, pag nag-crusade, marami mga pastor pumupunta. Siyempre, ang duty ko noon, one of my duties is counselor. Counselor tayo, kinabagan ng mga Pinoon through the prayer at mga pastor, Ben Mama Dear. Sige, anak, sa'yo Mama Dear, isa ka sa mga counselor. Lahat ng mga dumarating, entertainin ninyo. Yan, isa sa mga duty ko, counselor. Mayroon kami dito nameplate. Father Freddy Arces, counselor. Marami kami yan. Sulat dito. Sayang, yung mga nameplate ko na yan, hindi ko lang naitabi. Tagal na kasi na panahon. 25 years ago. So, namimit ko yung mga pastor na yan. Kasi may krusada dati. Umatin sila. Para daw sila, sabi nila, para sila makakuha ng sekreto. Bakit daw itong Jesus Man Crusade, dinudumog ng mga tao pag krusada? Alam ba natin? Sabi, mahal na pastor niyo, hindi man nag-aaral sa Bible School yan. Kami, graduate kami. Pero member namin, ilang piraso lang. Mahal na pastor, hindi man nag-aral. Bakit? Dinudumog ng mga tao. Ang daming kapatiran, ang daming dumating sa krusada. Eh, siyempre, counselor tayo. Pinipalaw natin. Sabi ko, isa lang sekreto yan, pastor. Fasting and prayer and dedication to the Lord. Dedikasyon. Buong puso mo, buong buhay mo, binigay mo, yun you pray and fast, day and night. Tango lang sila. Hanggang ngayon, makilala ko pa sila. So, yun ang mga nagyaya sa akin, halika,
Sumama ka. Meron doon milyonaryo. Sige, sama naman ako. Akala ko na mamimigay. Hindi pala mamimigay. Bago ka bigyan, dudoktrinahan ka. 10 kami. Ako lang hindi pastor. Sila pastor lahat. May mga diploma. Ako wala. Mga naka-diploma. Hindi ka pwede humarap doon sa mga milyon pag wala kang diploma. Kailangan graduate ka. Ako wala. Wala akong pinakita. Isa sa akin pinasalita. Sa dalawa. Ako pinakahuli. Nagsalita. Nung nag-uwian, sinong tinawag? Yung walang diploma. Yung wala hindi pastor, hindi nakatungtong sa Bible school, pinasalita kami. 10. Ang pinaiwan, ako lang mag-isa. Bakit? Nagka-interes sa sinabi ko. Palapakan natin, malapayo. Nagpatutulang ako. Ganito, may sakit ako. Ganito, himala. Ganito. Yung sinabi ko, simple lang. The gospel of Jesus Christ is power. Simple lang. Then ako, pinalayas na itong siyam. Ako lang natira. Sabi sa akin, pastor. Sabi ko, no, hindi ako pastor. Anong gusto mo? Sabihin mo lang. Tinding alok yan. Naglalakad ako, anak ko, ang dinidede. Wala. Pinakamurang gatas at that time, Nestogen. Ayoko, mga ina dyan na doon pagsubok. Nestogen ang pinakamurang gatas. Yan ang nabibili ko. At that time, inaalok ako, sabihin mo lang anong gusto mo, bibigay namin sa iyo. Binigyan ko ng calling card. Binigyan ako ng calling card. Umuwi na ako. Sabi ko, sige po, tatawag na lang ako pag kailangan ko kayo. Hindi ko agad ginigrab yung kailangan mga alok. Sige po. Ginulang ko yung calling, binigyan ko, sabi, just call up if you want something. Tumawag ka lang, may problema ka. Lalala ko yung calling card. May buhay naman ako doon. Puri naman ako doon sa barong-barong namin titirahan. Then isang araw, naalala ko kasi wala kaming almusal eh. Walang almusal, walang pambili ng Nestogen. Ang bunso ko. Naalala ko, yung calling, yung card, uy, o nga pala, may nag-alok sa akin. Dinaligo ako, nagbisa ko. Sabi nung sweetheart ko, saan ka pupunta? May pupuntahan ako. Nung nakabista ako, bigla ako nahilo. Nahilo, umikot na ng paningin ko. Wala naman akong sakit. Hindi ako makalis ng bahay. Bakit? Umiikot ang paningin ko. Kung anong dahilan, bakit ako makalis? Umiikot ang hilo ako. Ang ginawa ko, nahalata ko, yung calling card. Pinunod ko, tinapon ko kasi yung titira namin doon, mayroong kanal, creek. Nangangamoy pa yung creek, tinapon ko. Pagkatapon ko, bigla nawala yung hilo. Sabi ko, hindi kalooban ng Diyos, naasa ako sa kanila. Wala na yun. Di ako pumunta doon, di ako bumalik. Yan ang conviction natin mga pastor. Ang conviction natin mga pastor, hindi kaya ipagpalit ng mga bagay sa sanlibutan. Dapat ganon din ang conviction natin. Kung ano ang puno, yun ang bunga. Anong conviction natin? Yun din. Conviction mga pastor, ang conviction natin, hindi natin ipagpalit ang kaligtasan natin sa mga bagay na pansamantala. Saul died because of his transgression, because he didn't obey the word of God. Malinaw sa Biblia. Natanggal sa pagkahari si Haring Saul at pinatay ng Diyos. Anong dahilan? Hindi na sinunod ang salita ng Panginoon. Kababasa ng kanina. Kaya, huwag kang umupo sa mga manlilibak. Huwag kang umupo sa mga makasalanan. Do not listen to them. Blessed is the man who walk not in the counsel of the ungodly. Mapalad ang tao, hindi lumalakad sa payo ng masama. Kahit professional pa yan, kahit sino pa yan, kahit abogado pa yan, pag ang kanyang payo, masama, makakasama sa'yo. Labag sa salita ng Diyos, do not believe him. Amen? Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah!
Revelation chapter 7, verse 13 up to 14. Kindly read. But before that, ito muna. Isaiah chapter 51, verse 11 up to 12. Dito po sa aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 51, versikulo 11 hanggang 12. At ang mga tinubos ng Panginoon ay magsisibalik at magsisiparoong may awitan sa Zion. At walang hanggang kagalakan ay isa sa kanilang mga ulo. Sila'y mga tatamo ng kasiyahan at kagalakan at ang kapanglawan at ang pagbubugtong hininga ay tatakas. Dito sa 12, Ako nga ay siyang umaliw sa inyo. Sino ka na natatakot sa tao na mamamatay sa anak ng tao na gagawing parang damo? Amen. Sa 12, malinaw sa 12. Diretso na tayo sa 12. Even I am He. Sa 12. Verse 12. Pakilagyan niya monitor yung ano natin. Abri yung speaker dyan. Ako nga ay siyang umaaliw sa inyo. Sino ka na natatakot sa tao na mamamatay? At sa anak ng tao na gagawing parang damo. Diyos sabi, huwag ka matatakot sa tao. Ng tao lang yan. Mamamatay din yan. Amen. Matakot ka sa Diyos dahil pag naglilingkod ka sa Kanya, tao ka, pag namatay ka, diretso ka sa langit. Ayan. Yan ang wise. Amen? Pero matatakot ka sa mga tao na nanakot, pa hindi nyo tanggapin ito, wala ka ng trabaho. Tanggal ka ang benepisyo mo. Takot ka, tao lang yan. Amen? Katakutan mo yung Diyos na may-ari ng langit at lupa. Yan sa Biblia. Hindi ako may sabi niyan. I hope somebody will not be offended at the Word of God. Sana walang ma-offend sa mga salita ng Diyos. Hindi ko salita yan. Salita ng Diyos yan. Gusto mo ng langit? Sundin mong salita ng Diyos. Follow the Word of God. Kung tayo may-ari ng langit, reject the Word of God. Tayo may-ari. Kasi hindi tayo may-ari ng langit eh. Ang may-ari, yung Diyos, we have to follow the Word of God. Malapakan natin, malapay no. Amen? Sino ka na natatakot sa tao na mamamatay at sa anak ng tao na gagawing parang damo? Yung tao, parang damo lang yan. Ibibigkis na tatapon sa apoy pagdating ng araw. Pero ikaw na sumusunod sa kalooban ng Diyos, even when it hurts, kahit masakit sa iyo, pikit mata mong sinusunod ang salita ng Diyos, pag namatay ka, diretso ka sa piling ng ating mahal na Panginoon. O kaya hindi na tayo mamamatay. Pag bumalik mahal na Panginoon ngayon sa rapture, buhay tayo, hindi na tayo mamamatay. Diretso na tayo, dadagitin, papalitan on the spot ang ating katawang may pagkasira, papalitan ng katawang walang pagkasira. 1 Juan 2:15 hanggang 17. 1 John chapter 2 verse 15 up to 17. Ito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, ang bersikulo ay 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino may umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Malapakan natin, malapay noon. Amen? Ang stand natin, mga pastor, no to injection. At alam ko, gayon din ang stand ng mga beloved children. At sinusubo kayo ng Diyos kung saan kayo. The stand of beloved children, no to injection. Sabi ba, nasa atin na lang daw? Nasa atin na daw? Yes, nasa iyo. Nasa iyo yan. You decide. Kung alam mo, God, alam mo ang gagawin mo. Pero hindi mo alam mo.
Ano yan? Kasi, kaya sinabi nila, it's up to you. Kaya sinabi nila yan, it's up to you. Kasi, tinuruan ka na ng mga pastor how to stand sa katotohanan. Amen? Kaya na sinabi nila yan na, it's up to you. We do not receive any vaccination. But to you, it's up to you. Kasi, tinuruan na kayo. Alam nyo nang gagawin nyo. Amen? You stand what is right. You stand what is proper. You stand what is tunod ka. Kung ano sinabi sila ng Diyos, doon ka. Takutin ka, wala kang pagkain? No. So what? Si Elijah, nung walang pagkain, pinadalhan ng uwak ng tinapay galing sa ating malapit. Kaya malinaw. Sinusubukan kayo ng alpayon kung saan ka tatayo. Tinuruan ka na. You know the life of the pastor. You know the purpose, the life, the motive ng ating mga pastor. Alam mo, dapat yan. Dahil pastor natin siya. Matagal natin siya nakasama. Alam natin ang kanyang panindigan. You know his purpose, his motive, his life, his manner of life. We know for a fact. Alam na alam natin ang kanyang manner and purpose of life. No compromising. Ang pagsunod sa salita ng Diyos, hindi ayon sa sistema ng sanlibutan. Huwag ka makiayon. Kung ang lahat susunod, ikaw naliwanag na sa libutan, humiwalay ka dahil hindi ka taga rito. You are a stranger of the world. Ang ating tirahan doon sa piling ng ating malapay. Amen? Do not think it negatively. Pag sinabi, nasa iyo yan, huwag mong tanggapin ang negatibo yun. Positive. Sabihin, alam mo na kasi. Di ba? Alam mo na, malaki ka na. May Holy Spirit ka, alam mo na. So, pag alam mo na, gawin mo yung tama. Do not follow the will of the Antichrist. Follow the will of Jesus Christ. Matthew chapter 7, verse 13 up to 14. Dito po sa Mateo Kapitulo 7, may talatang 13 at hanggang 14. Kayo magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at makakunti ang nakakasumpong noon. Amen. Balik tayo sa 13. Ayan, nalinaw na mahal. At kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Ano yung makipot na pintuan? Ang tinutukoy? Yan ang daan patungo sa langit. Makipot daw. Bakit makipot? Kasi maraming bawal. Bawal sumang-ayon sa libutan. Bawal maglaseng. Bawal mga lunya. Bawal tumingin sa opposite sex na may pagnanasa. Di ba? Bawal ang gawaing makasanlibutan. Bawal ang bisyo na makasisira sa iyong katawan. Oh. Kaya makipot. Kung hindi ka desidido, you cannot enter the straight gate, in the narrow gate. Pag hindi ka kumbinsido sa kaligtasan mo, hindi ka makakapasok yan. Pero kayo, pinagpala kayo, kumbinsido kayo kasi nandito kayo. Palakpakan natin, malapay, no? Amen? Kung hindi ako kumbinsido, na isang minuto, ayaw ko dito. That is the reality. Kung hindi ako kumbinsido na ito'y totoo, at hindi ako kumbinsido na ang Diyos dito buhay, at sumusubaybay, at gumagabay, at hindi ko kumbinsido na tagalangit ako, I will never stay here, even one day. Yan ang katotohanan. Dahil maraming trials dito. Paggising mo pa lang dito, wala ka pang kinain, magpupuri ka na. Kaya buhay namin. Maraming mga pagsubok dito. Ginawa mo na lahat, and yet, marami pang magagalit sa iyo. You do everything, and yet many will get mad at you.
Kung hindi totoo, I will never stay here even in one day. Kung hindi katotohanan, kahit gaano pa ka dyan, kahit daming pagsubok araw-araw, I will stay. Because heaven is real. Amen? Dahil sinabi mga pastor Mga pastor, sinusubok ng araw mga pastor, pag nangaral kasi, totoo yung sinasabi. Hindi binubulay yung mga tao. Mga maral kasi, binubulay yung mga tao Ni-entertain lang. They are entertaining the people. No! We are not entertaining the Christians. We are preaching the truth of the Word of God. Kung entertainer tayo, yung mga artista na lang tayo. Di ba? Kung gusto natin entertain yung mga tao, mag-artista na lang tayo. Pero dito, hindi natin entertain ang kapatiran. We are telling them the truth para sila ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ang katotohanan. Kaya mga pastor doon, nung araw, galit sa mga pastor. Galit. Mga pastor, bagong pastor, wala pang church Konti pa lang kapatid. So nakiki-attend sa doon sa ibang churches. Bagong converted pa lang mga pastor. Lagi nagpapaste mga pastor, lagi nag-ayuno. So, laging filled ng Holy Spirit, laging guided. Nakita yung mga pastor, habang nagpupuri yung kapatid, yung mga pastor nakadikwatro. Nakadikwatro mga pastor Nagkikwentuhan. Ang kapatiran, grabe ang puri. Sabi mga pastor, ibago lang sa doon. Mga pastor kayo? Mga kapatiran, nagpupuri kayo, nakadikwatro. Nirebuke na mga pastor. Ganun mga pastor natin. Walang tago-tago. Pag tama, sasabihin. Pag maniwala ka, pagpapalain ka. Pag hindi, kawawa ka. Sabi si Pastor Almeida, harangan ninyo sa gate, huwag niyong papasukin. Ganyan nung araw sa fellowship, mga pastor, may mga member sila. Mga pastor natin, inuusig, bantay niyo si Pastor Almeida. Pero katotohanan naman talaga sila. Yung alam, mga tamad manalangin, puro salita lang. Okay naman. Magaling sila sa lugar, it's okay. Pero kulang. Hinarangan mga pastor, sabi ng leader namin, huwag raw kayo pumasok. Anong kasalanan ko? Hindi, kahit lagyan ng kanyon, dahil hindi ko naman tao pinapuntahan ko dyan, nagsisimba ako. Huli, wala nakapigil, pasok mga pastor. Gusto nyo lagyan ng kanyon, tingnan natin kung magtagumpay yung kanyon ninyo. Ganyan mga pastor natin, kadeterminado maglingkod sa ating malapay, no? Nagagalit sila kasi ayaw nila makinig ng pagsuway sa kanila. Pero mo, pastor ka, nagpupuri, nakalikwatro ka lang, nagkikwentuhan kayo, kapatiran, pawis na pawis, tapos kapatiran magbibigay, tanggap ka ng tanggap, bundat ka, tapos nakaupo ka lang sa simbahan. What kind of... Pinagalit mala pastor, naawa sa mga kapatiran. Kapatiran, dugot pawis na nagbibigay, tapos ikaw, sarap ng buhay mo. What? Anong klaseng pastor ka? Kaya pinagalitan mga pastor, hindi sila, nakatulala sila Kasi tama, sinabi ng pastor. Kaya sinabi ng mga pastor, si Pastor Almeida, huwag niyong papasukin. Grabe ang pride. Pasalamat ka, may nagtutuwid sa iyo. Palapakan natin malapay, no? Amen? O ngayon, after how many years, saan sila? Nasa kangkungan. Ang mga pastor natin, pinagpala ang daming kapatiran. Hindi naman sa binubuli natin sila. That is a great lesson to them. Dapat nakinig sila sa totoong mga ngaral ng salita ng Diyos. Mga ngaral din sila, yun nga lang, hindi nila pinalagahan ang pagsunod sa kalooban nating malapit. Hindi natin sinusgahan, pero hindi nila pinalagahan. Ayaw na manalangin, ayaw na mag-ayuno. Gusto nila puro bundat, araw-araw, gabi. Sinasabi masama kumain kang gusto mo. Pero may time ka para mag-ayuno at manalangin para marami ang maglilingkod sa ating malapay. Yan ang sinasabi natin, mga pastor. So, galit sila. Bandang huli. Ibang pastor, nagtinda na ng tawas. At mga pastor, pinagpapala, nakaikot sa buong mundo. Sila nagtinda ng tawas. Bakit? Hindi nakinig sa katotohanan. Inignore. Hindi lang mga pastor, ginamit para sila maging maayos.
Kaso, hindi na pinakinggan. Oh, nakikita ko rin sila, pumupunta. Nung mga krusada natin, pumupunta. Mga pastor, napakabait. Hindi na pinapasok sa gate. Pagpunta mga pastor, pinagbibigyan ng pagpapala. Oh, blessing. Pinag-abutan. Pero hindi pinapasok mga pastor. Ganon kabait mga pastor. Ganon ang taong may Espiritu Santo. Ganon ang tao na nalangin araw at gabi. He conquers evil with good. Amen? Hindi ginagantihan ng masama na masama. Ginagantihan ng kabutihan. Ang dami umusing mga pastor. Pero pag pumunta doon sa pastoral noong araw, binata pa ako, pinag-abutan, pinapakain mga pastor, pinag-abutan. Kaya lalong pinagpala at mga pastor. Pinagkatiwalaan na maraming kaluluwa. Bakit? He doesn't compromise. Pag totoo, yan ang sasabihin. Di ba masaktan ka? Basta magmamana ka ng buhay na wala ka. Kayo magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak. Ayan, no? Makipot ang pintuan, ibig sabihin, makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan, patungo sa katuwiran, patungo sa kabanalan, makipot, maliit. Pag hindi mo pipilitin, hindi ka makakapasok. Ganun yan. Ang papunta sa langit, pinipilit yan. Pag hindi mo pipilitin, mahirapan ka. Baka hindi ka makapasok. Pilitin mo, wala kang gana, may nakakatisod. Pilitin mo dahil nasumpong mo na ang kayamanan na hindi kayamanan sa mundo, kayamanan sa piling ng ating malapit. Kaunti lang daw nakasumpong patungo sa buhay. Kaunti nagsisipasok. Di ba? Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. Makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. Patungo sa langit, makitid ang daan. Kailangan sumamba ka. Kahit napapagod ka, kailangan bumangon ka. Amen ba? Kahit may hadlang, kailangan pilitin mo. Kahit may nagbabanta, wala ka lang trabaho pag hindi ka susunod sa aming sistema dito sa mundo. Ipilitin mo. Lalabanan mo ang panlaban mo, ang sandata mo, panampalataya at salita ng Diyos. Patungo sa buhay at kaunti ang nakakasumpong noon. Kaunti ang nakakasumpong doon sa buhay. Ngunit sa kapamakan, sabi ng Biblia, marami, sa 13 kanina, marami ang pumapasok. Di ba? Halos buong mundo, pasok na yun eh. Yan ang katotohanan talaga. And that's a reality, what is happening in the world today. Almost all the world is following the system of the world in the end times. Halos lahat. Totoo ang Biblia, marami magsisipasok sa mga malawak na daan patungo sa kabamakan. Many will follow and believe. Kaya sa ng Diyos, pinagpala ka dahil nandito ka sa makipot na daan. Pero ang tulo, buhay na wala hanggan. Amen? Kaya you follow the Lord even when it hurts. Kahit nasasaktan ka, you follow. Sabi Biblia, love rejoices not in iniquity, but rejoices in the truth. Ang pag-ibig, hindi nakikigilak sa kalikuan. Kagalak sa katotohanan. Kahit masakit para sa'yo, you follow. Kahit yung kinatitisuran mo, ayaw makita mukha. Dahil ang gusto ng Diyos, makipagbati ka, batiin mo. Dahil yun, kahit masakit sa'yo, pikit mata mong gawin, dyan ka pagpapalain ng ating malapit. Kahit masakit sa'yo, kailangan mo. Pero dahil kalooban na may nun, you give to the work of the Lord, binibigay. Pinagpala nga kayo. Kasi kilala naman ang Pinoon. Marami dito, kahit hirap na hirap sila, pag sinabi, magbigay ka, they give to the work of the Lord. Nagbibigay sila with no hesitation. Tinitiis nila kahit masakit. Ang kapalit, you are ready for the rapture. Hindi kaya bayaran ng pera. Kung pinagpala ka sa material, bonus siya. Kasi meron iba nakatingin sa pagpapala,
Akala ng pagpapala, puro material lang. No. Number one blessing sa Biblia is spiritual. Yung malakas ang faith mo, wala kang takot, yan! Blessing yan! Pero may bonus pa yan. Basta hindi ka susuko. Pati material, ibibigay din sa'yo. Palapakan natin ang meron. Habang tayo maawit, mahal mga singers, please come. Fear thou not, na mahal. Mayroong kang digmaang inaharap. Kung ano, pastor, hindi humarap doon sa digmaan sa Holo Sulu, then the gospel is not glorified in the world today. Marami mga Amerikano, Canadian, Australian, pag sinabing Jesus Christ, sabi nila, yun ay totoong gawain. Bakit? Nakita sa buong mundo na mayroong pastor na pumunta sa Talipaw to preach the gospel of Jesus Christ with power. Amen? Eh, ganun tayo. Kahit na may panganib, sinusuong natin. Kasi, kasama natin malapit noon. Ililigtas tayo. Whatever harm that awaits the children of God, hindi magtatagumpay. Kahit anong panganib, hindi magtatagumpay. Because there is Jesus is with us. Fear thou not. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, For I am with thee. Be not dismayed. For I am thy God. I, the Lord thy God, will hold the right. Magsisisi tayo na mahal habang tayo mahal. Mga baguhan, iibigay natin mga pera. Pagsisihan natin lahat ang ating mga kasalanan. Hallelujah. will hold the right hand, saying unto thee, fear not. Hallelujah. Fear thou not, For I am with thee. be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Yeah, I Will uphold thee. with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I
Ama natin, ating mahal na Panginoon. Tunay na nagmamahal sa atin. Hindi tayo mababayaan kahit kailan na ating Diyos na buhay. Oh, my Jesus. Ang ginawa, oh, my Jesus. We worship thee in the beauty. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Yeah, I will uphold thee with the right hand of righteousness. Be thou not, for I am weak. Be not dismayed. Hallelujah, Jesus. For I am thy God. Be thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Yeah, I will uphold thee. With the right hand of righteousness, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Palagpakan natin ating malapay na. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na buhay na dapat sundin, maglingkuran. Ang tao wala magagawa. Ikaw lamang ang dapat pagkatiwalaan. Oh, my Jesus! Your Lord, your God. Para sa atin na nakatikim ng pag-ibig ng mga Pinoon. Ulit natin sa pagpapalit sa mga bagay sa mundo na ito. Hallelujah! My Jesus. My Jesus. Oh, my Jesus. Hallelujah, my Jesus. My Jesus. Pinagpala ka. Ang mga pagsubok na yan, instrumento yan ang mahal na Panginoon. Para maging karapat dapat ka magmana na buhay na walang hanggan. Kaya magpatuloy ka. Kahit ano mangyari, you follow the Word of God. Hallelujah. Sa mga yun na nakadalo, the first time, nandito kayo. Hindi kayo may gusto bakit nandito kayo ngayon. Ang Diyos sa langit, ang mahal na Jesus. Siya ang may gusto. Bakit nandito kayo sa araw na ito? Sabi ng Biblia,
You have not chosen me, but I have chosen you. Hallelujah. Hindi kayo pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hallelujah! Hindi tayo may gusto. Bakit tayo nandito? Ang Diyos na buhay sa may gusto. Bakit nandito ka? Dapat kayo sabihin sa lahat ng panahon. Pinagpala kayo. Dahil sa panalangin na may pagtangis, pagpayuno natin, mga pastor, na kumberte kayo, nandito kayo. Kung wala nang sakripisyo, walang gagaling, hindi kayo magbabago. Pero pinagpala tayo dahil may tumangis sa araw at gabi para magpana tayo na buhay na walang hanggan. Huwag mong kalimutan yan. Palagaan mo yan hanggang sa dulo ng mundo. Mga baguhan, ang gusto mo gumaling sa sakit mo, mamaya, lahat na may sakit, mabautismo kayo mamaya. Pag-ahon ninyo, magaling na kayo lahat. 100%! Hallelujah! Praise God! Pero bago yan, bago kayo pagpalain, bago kayo gumaling, bago pakinggan yung panalangin, kailangan may gagawin kayo. Maniwala muna kayo sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Ebanghelyo, ibig sabihin ng Ebanghelyo, mabuting balita na ang Diyos nagkatawang tao, nilibing, namatay, nilibing, at muling nabuhay. Tinalo ang kasalanan. Nagtagumpay laban sa kasalanan. That is the gospel of Jesus Christ. Ay ang dugo na banal na buho sa krus. Yan ang Ebanghelyo. Kailangan maniwala ka. Yan ang una. Believe, maniwala ka sa gospel. Ikalawa, kailangan lang natin magsisi. Ang pagsisisi ay paghiwalay sa kasalanan. Katatlo, pagbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pag binautismohan ka, ang kasalanan mo, maiwan sa tubig. Lilinisin ng tubig. Bakit? Yung tubig kasi yan, yung tubig na yan, pag binautismohan ka dyan, nagiging dugo yan ng ating mahal na Jesus. The water symbolizes the blood of Jesus Christ. Kaya pag nilubog ka dyan, pag-ahon mo, magaling ka na, malinis ka na. Amen? Kapat, tanggapin mo bala Espiritu. Taas mo ang kamay, sundin ang mga panalangin sa mga ating iniibig, ginigiliw ng mga baguhan nandito sa hapong ito. Sundin yung isang panalangin, dakilang Ama sa langit. Diyos na makaparihan sa lahat, gumawa ng langit at lupa. Mahal na Panginoon, ako'y naniniwala sa iyo na ikaw ang Diyos na hindi nakikita, ngunit ikaw ay nagkatawang tao, ang aming mahal na Panginoon Jesus, namatay sa krus ng Kalbaryo, ang iyong dugo na banal na buhos para sa akin. Nilibing ka at muli kang nabuhay, alang-alang sa akin. Mahal na Panginoon Jesus, linisin mo po aking puso na marumi sa kasalanan. Sa mamagitan niyo banal na dugo na umago sa krus ng dahil sa akin. Patawarin niyo po ako lahat na nagawa akong kasalanan. Mula pa na ako isilang hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ito ang aking samot dalangin. Amen, and amen, and amen. Opo, mahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin, aming ginagalang mga pastor, the end-time prophet, o loving God, mga tumanggap sa inyo sa hapong ito, patawarin niyo po lahat ng kasalanan, isulat niyo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, iligtas niyo po sila, saan po kanilang mga pamilya, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, amen, and amen, and amen. Ilagay po lahat ang mga kamay sa ulo, lahat na may sakit, ilagay ang kamay sa ulo, ang isang kamay doon sa parte ng katawan ninyo na may, nandun yung karamdaman. Ang walang sakit naman, dalawang kamay, may problema sa pamilya, problema sa buhay, problema sa lapi, may problema ka,
Diyos ang maglutas ng problema mo. Taas ang kamay. Lahat may problema sa hanap buhay. May sakit, ipatong kamay sa ulo at doon ang isa sa parte ng katawan, karamdaman. Manalangin tayo ngayon, sunang daw ng mga pastor. Sa pangalan ni Jesus, gagaling kayo. Sa pangalan ni Jesus, malulutas ang problema ninyo. Yes, Lord. There is Jesus, the God of heaven, the creator of the heavens and the earth, who is worthy to be worshipped forever and ever. Lord God, patagalin mo lahat na may sakit sa hapong ito. Pagaling mo na may cancer, leukemia, may COVID. Pagaling mo may problema sa hanap buhay, sa pamilya, sa panalapi. Ikaw maglutas, magpalain mo sila sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. So the problems, heal the sickness, diseases. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At aming sinasaway, lahat ng demonyo ng karamdaman, demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, demonyo ng COVID, mga kahirapan, lumayas ka ngayon din sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, sickness, be healed in Jesus' name. Problem, be solved in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ang pinagaling, pinagpala, tas ang kamay. Tinanggap mo na. Sumigaw ka, tatuloy sa Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, minamahal. Makaibinig po kayo sa mga puan. Yung mga baguhan, huwag kayong alis na na bautismohan. Kasi pag bautismo nyo mamaya, pag ahon nyo, magaling na yung sakit. Totoo yan. Mangyayari sa inyo yan. Basta maniwala ka. Sundin mo salita ng Diyos. Bago tayo dumako sa ating mga announcement, naman, may mga leaflets po tayo nandyan, mga kapatiran na gusto kasi mayroon pa na-imprint dyan na ibang leaflets na ginagamit sa paghayo. Yung iba, under printing pa, piniprint pa natin iba. God bless you sa mga nag-donate, nag-support financially. Gumagawa po tayo ng maraming leaflets. Mga invitation, nandyan po nandyan sa leaflet yung mga miracles na pwede nyo magamit pagpatotoo sa mga tao. Sa lahat ng mga sa lugar na napupuntahan ninyo, magpatotoo kayo na mahal. Dahil yung pang kinalugdaan malapin. You testify the power, the salvation of our Lord Jesus Christ. Nandiyan may leaflets tayo. Lumapit ko sa information kung gusto magkaroon ng leaflets. Yung iba po, ginagawa pa natin. Kung hindi pa kayo mabigyan, sa susunod siguro, kasi iba, under printing. Minamahal. God bless you sa mga nagkaloob na financially. Nakabili po tayo, nakaka-imprinta po tayo ngayon. Mamahalin yung leaflet natin. Colored pa yan, yung mga leaflets natin. Colored. Kaya pagpalain kayo, thank you and God bless you sa mga nag-support financially para yung mga leaflets na yan ma-imprint. Pwede naman na pa noon. At mayroon pa po rin po tayo announce, o mayroon po tayong mga tuloy-tuloy pa po ang ating special offering. Kaya nung naiwan doon na bakante doon sa bandang likod doon na tinambakan na maraming basura nang inabutan ng isang taon mahigit. Pinatanggal na po natin yung basura. Nagbayad tayo sa mga tao, nag-arkila tayo ng truck. Ngayon po, sinisemento po yung area doon para madagdagan yung parking natin. Amen? Dahil yung parking natin, hindi na magkasya. Hindi magkasya. Dahil tayong araw, gusto nyo mapagawa tayo ng parking sa taas? Gusto nyo? Huwag na sa taas. Sa baba na lang. Kaya naman. Masyado magastos yun. Dito lang sa baba. Baka ba araw, ito gagawin natin parking. Ang simbahan natin, nasa taas. Baka mangyari yun. At God bless you, beloved Barilito, Sangga and family. May bago tayong speaker yan. Galing pa sa Amerika yan. Kanilang dinonate dito. Malapayan natin, malapayan no. Amen? Bagong speaker, 200,000 ang halaga niyan. Binigay lang sa atin na mababa at hulugan pa. Saan ka makakita? Bababa ng bigay sa atin, hulugan pa. Di ba? Kaya malaking pagpapala. God bless you, beloved Barilito, Sanggan family. Mahal na magpala sa inyo. Mga speaker natin, mga powered speaker, ang gaganda naman, mamamahalin. Yung 2 piraso, umabot siguro ng 150,000. Binibigay na sa atin na mababa plus hulugan. Hulugan pa. Mababa na nga, hulugan pa. Kaya, magpalain kayo lahat. Magpalain kayo at lahat ng mga umiibig sa gawa ng Panginoon. God bless you so much. Pwede naman na Panginoon. Then, yung sinisimento po doon, natural yung mga
Marami na tayo nabili na buhangin, nandyan. May mga simento na tayo nabili. Pero kulang pa yung budget natin. At saka yung mga nagsisimento, minamahal, hindi natin pwede silang pagutuman. Dahil mabigat yung trabaho nila. Yung mga workers, mga kapatiran na nagsimento, mabigat ang trabaho. Kaya kailangan nila kumain ng kumain. Kaya magdagdag po tayo ng special offering para po matapos yung sinisimento natin doon na dating tinambakan na basura ng 1 taon mahigit. Kasi sa dami na mahal, walang susuko yung mga barangay dito na naghako na basura. Hindi, sabihin namin kaya yan. Sa dami. Kaya ginawa natin, nag-arkila tayo ng truck. Mr. Emile, Brother Herman, Villar, salamat din. Pagpalain kayo sa truck na pinagamit ninyo. At may iba pa yata tayo na arkila sa dami ng basura. Actually, in fact, hindi pa pula ubos, mayroon pa natira. Pero kaunti na lang. Kaya malaki yung lugar kasi puro basura yan. Taon ang binilang bago natanggal. Nung isang araw lang natanggal. Na mahal. Kasi nga, kailangan na malaking budget. Pero salamat sa Pinoon. Andyan na, kaunti lang natira. At sinisiminto na yung area. Pwede naman, dagdag parking natin. Kaya dagdagan po natin, special offering natin para sa mga Pinoon. At kayo po ang pagpapalain. The more you help the work of God, the more you will be receiving blessing from the Lord. Amen? Kaya manalangin tayo. Nandiyan po yung mga offering cloth. Babalik sa inyo marami. Dati ibibigay niyo para sa gawain, ibinabalik yan sa inyo maraming beses. Hindi lamang sa material, spiritual, protection, kagalakan, kapayapaan, lahat yan binabalik sa atin na ating malapino. Beloved, Elder Brother Orlando Magaling, sa ating prayer. Hallelujah. Amen. Praise God. God bless po, beloved Open. Mga minamahal tayo, magkasama na lang para sa ating pagkakalob. O dakila at mapagpalang Diyos sa mga banal, sa kataas-taasan, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal pa ng Diyos, sa pangalan at panalangin po namin, beloved Honorable Pastor, with the Almeida. Minsan pa mga panahon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat-lahat ng unang pagpapala at biyaya. Kaya narito po ang iyong mga anak. Tanggapin mo po, basbasan mo po, langisan mo po ang bawat pagkakaloob namin mga special offering. At mahal Panginoon, sa bawat masaya na kaloob, dalangin po namin mga Panginoon na patuloy mo pong pagpalain lubos. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Thank you, thank you. I don't know what's enough for me to say. The gratitude of my heart has to explain. I know that I will see the only one that to walk with you, to love and serve you.
Mahal. Tuloy-tuloy pa ang ating pagsamba dito. Titigil lang po tayo pag wala na tayo dito. Amen? Bakit? Pupunta na tayo doon sa piling ng ating mga Pinoy. Through the rapture. Dito po tayo sa Wednesday, 1:00 ng hapon. Overnight prayer natin, 10:00 ng gabi, isa Friday. Then Sunday, 9 o'clock. Pinamahal ako, salamat ako sa Malapin bago tayo dumako sa ating closing prayer. Dahil 2 linggo po ako may sakit, dinamahal. Halos di ako makabangon. At hindi sakit yun na mahal. Ang ginawa ko manalangin sa Malapin noon. Umiyak ako araw at gabi. Halos, minsan di ako makatulog. Sakit ng katawan ko, di ko maintindihan. Ang dami sinabi sa akin ng Malapin noon. Kaya pala ako nagkasakit, kasi marami siyang sinabi sa akin. Gawin mo to, ito. Nung sinabi ko, yes Lord, kaninang umaga, umiyak ako, Lord, gawain. Para hindi naman ako makaka-attend. Hindi ko kaya talaga. Umiyak ako, sabi ko, Lord, sabi ng Panginoon, ito, ganito. Sabi ko, yes Lord. Parang pinahid na bulak, bigla akong gumaling. Supposedly, di ako makakatayo dito ngayon. Dahil 2 linggo ako may sakit, 2 weeks. Halos di ako makabangon. Makalakad man ako, hilong-hilo ako. Yung pala, kinakausap ko naman, ang daming sinabi sa akin, in 2 weeks time, ang paglilingkod pala sa Malapin noon, gawin mo. Huwag ka matakot, gawin mo lahat. Sundin mo kayang kalooban. Yan sinabi sa akin. Kasi minsan parang mahirap gawin. Sabi ko, Lord, ayaw ko ng ganito kasi baka may magagalit sa akin. Pero nung sinabi ko, marami siyang sinabi, iba-iba pa. Sabi ko, yes Lord, kung yan ang gusto mo gagawin. Parang pinahit lang. Bigla ko lumakas hanggang ngayon. Grabe himala. 2 weeks. Parang pinahit lang kanina. Talagang may Diyos talaga na buhay. Kaya mahal, after natin closing prayer, huwag po kayo alis. Mayroon po tayong pagsalusaluhan. Amen? Palapahan na malapit. Marami po tayong pagkain. Huwag kayong alis. Lahat po yan makakakain. May pagkain po tayo dyan, may ulam, din may mga drinks. Nandiyan po yan. Wala. Huwag po kayo alis. Dahil celebration natin sa Talipaw 21st year anniversary ng Talipaw Triumphant Peace Mission. Amen? Matagumpay na mission ng mga pastor, the end-time prophet of God in our sa panahon natin, before the rapture, my end-time prophet, ating mga pastor, para makasama tayo sa rapture. Kung walang prophet, we will not be included in the rapture. Kasi walang magtuturo ng buong buo pag walang prophet. E pinagpala tayo, we have a prophet. Amen? Pwede malapay noon. Kaya, anibersaryo natin, kaya magsasaya tayo, huwag kayo malungkot! Rejoice! Di ba para malungkot? Baka gutom na kayo. Sige na nga, kumain na tayo. Closing prayer muna din. Diretso na rin, prayer sa pagkain. Closing prayer. Din mamaya, after ng kainan, pumunta dito yung mga may alay na bata. Si Brother Odi Makayam. Ayan. Yung father, mother, Cecil Limboy Makayam. Ito po yung mga ninong at saka ninang. Basahin ko para tapos kumain. Habang kumakain, pwede na kayo pumunta rito. Brother Reggie Magaling, John Ray Torres, Melvin Reyes, Carlos Morante, Brother Ruel San Juan, Sister Nora Burgos, Sister Joyce Ann Sanga, Sister Neri Ibanza. Meron pa isang ialay. Ano pa to? Vic Respito, Anjomar, Ebron, ano to? O mga ninong pa to? Ilan ba ialay? Isa lang? Isa lang ba ialay? Isa lang? Isa lang? Ilan ba ialay? Isa, dalawa. Yung nauna binasa ko, yun po yung mga ninong-ninang. Yung father, hindi man sinulat yung bata, pangalan ng iaalay. Ang father lang si Odi Makayam, Makayam, Cecil Limboy Makayam. Wala yung pangalan ng bata. Pero nabanggit ko na yung mga ninong-ninang. Mayroon pa nakasulat dito, Vic Respito, Jomar Ebron, Catherine David, Classy Sanchez, Bonnie Tyler, Teboso, Romilin,
Blower, and Olivia Quintana. Hindi binanggit kung ano tong sa uli. Anyway, baka mga ninong at ninang din yan. Pwede mo na pinon. So, beloved, Brother Romy Villar, kindly, dumalangin ito sa ating pansamantalang maghiwalay. Brother Romy, panalangin ang ating paghiwalay. Pwede naman ako. Tumayo muna tayo pansamantala. Then, after that, upo ulit tayo para idibigay po yung mga pagkain. Pwede naman ako. Hello. Hello. Oh, habang kumakain sila. Sige. Oh. God bless you po, beloved OP. Hallelujah. Tayo po ay manalangin mga minamahal sa ating pagtatapos. Sa unang panalangin ng aming beloved evangelist, Pastor Elistad Almeida, mahal po noon. Maraming salamat po Diyos. Hallelujah. Sa magandang panahon na pinagkaloob mo sa amin. Hallelujah. Praise God. At sa paglingis mo sa bawat solemn song, joyful song, mahal Panginoon, sa mga buhay na patutuo, mahal Panginoon, na siyang karagdagan namin, pananampalataya sa iyo, at sa pagbibigay, mahal Panginoon, na siyang susi ng pagpapala, mahal Panginoon, at sa mga awitin ng mga choir, maraming salamat po Diyos, hallelujah, at sa iyong pagkilas ng banal na Espiritu, mahal Panginoon, na siyang kaaliwan namin at kalakasan namin sa paglilingkod sa iyo, mahal Panginoon. At sa banal na mensaheng dinala ng aming mga mangaral, mahal Panginoon, hallelujah, na pagkain ng aming kaluluwa, mahal Panginoon, at kalaman sa paglilingkod namin sa iyo, mahal Panginoon, hallelujah. Mahal Panginoon, kung paano kami iningatan, papunta rito, mahal Panginoon, ganun din po. Ibalik mo kami sa aming kanya-kanyang tahanan, na ligtas at payapa. Itong aking samot dalangin sa arang pangalan in Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Manalangin natin ang pagkain na mahal. Panginoon, salamat sa pagkain na ito namin tatanggapin. Nawa ito magbigay kalakasan sa aming pisikal na katawan.